It's 4 times B12 versus a generic B vitamins brand. Helps relieve these symptoms of nerve damage. Ask your pharmacist for Neurobion. 30 years married, how do you guys do it? Connecting heart to heart and eye to eye. Paano pag lumabo ng mata? EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Stop staring. Connecting with you, Dad. Love you. EO, love your eyes. Grabe, 3 hours na yung meeting. Sabaw ka na. Hit refresh with San Miguel flavored beer. Enjoy the refreshing flavors of apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Patunayang kaya mong bakang sa bayan. It is your time to dance. ABS-CBN Studios and Nathan Studios present the newest dance survival reality show with new Gen host Bobby Domingo at new Gen dance champ Shella Atayde. Time to dance. Ngayong January 18 na. Bagong taon, bagong pag-asa. Bangon kasama ang Nescafe Classic. Nagbigay ng tips si Bayan Patroller Noylin K. Zarzuelo kung paano maiibsan ang takot sa paputok ng mga fur baby. Sa video na ibinahagi ni Noylin K, makikitang binabalutan niya ng tela ang katawan ng kanyang aso na si Honey. Binalutan din niya ng tela ang ulo ng alaga para matakpan ang tenga. Paalala niya sa kapwa fur parents, hanggat maaari ay papasukin ang mga alagang hayop sa bahay at balutin ng tela ang katawan at ulo para mabawasan ang takot nila sa paputok. Ayan, tama nga naman. Di ba kawawa kasi ang mga fur babies natin na sumasalubong din sa bagong taon. Syempre. Yes, at speaking of salubong, 1 minute and 20 seconds na lang. Ayan. New Year na. Ang bilis, 2025 na. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng ating 2024. Akalain mo yun, Oo. di ba? Natapos na ang ating isang taon ng 2024 at sasalubungin na po natin ang 2025. Isang minuto na lamang po at bagong taon na. Ano ba ang iyong New Year resolution, Bia? Actually, para maging mas mabait sa sarili at sa kapwa. At syempre, spend more time with family. Ayan. Speaking of family, sa lahat ng mga pamilya na magkakasama dyan at nagse-celebrate ng mag-isa dahil sa trabaho o Happy New Year pa rin po sa inyong lahat. Yes, dapat lahat ay happy sa ating pong pagsalubong sa bagong taon ngayong 2025 at sana ito ay maging masagana para sa ating lahat at sana mag-work lahat ng mga nilagay natin sa prosperity bowl na mga itlog, mga gold coins para tayo po ay maging masagana ngayong Okay, taon 20 seconds na lang. Also, ayun mga kapamilya natin, hawakan din yung inyong mga mahal sa buhay at sabay-sabay nating salubungin ang bagong taon at 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Mga kapamilya! Welcome 2025! O, pasok na kayo! Pasok na! And Happy New Year po. Maraming salamat sa ating mga kasama nasa iba't ibang bahagi ng Metro Manila sa pagsalubong ng 2025. Siyempre si Jervis, nasa ba si Jervis? Nasa Luneta. Nasa Luneta. Si Ana Cerezo na nasa Quezon City. At siyempre si Jessie Cruzat na nasa Tondo. At siyempre sa ating mga kapamilya na nanonood, Happy New Year po sa inyo! Happy New Year! Happy Palakpakan naman dyan para sa bagong taon. Yan, mga kapamilya natin ngayon ay sumasalubong sa 2025. Stay safe po, At sana dumating po ang 2025 ng kumpleto ang ating mga daliri. Yes! Kailangan Be safe po, At syempre, Happy New Year sa aking pamilya, kay Kyoto, kay Aaron, Happy New Year! sa Dela Cruz, at syempre sa Gutierrez family. Happy New O Year! yan, tayo'y mag-enjoy doon sa mga fireworks display, sa Quezon City. At syempre, yung ating mga kasama dito sa studio, sa ABS. Yeah. Happy New Year! Yay! Hey, paano ba ang A? Hey! Ayan! Ang galing nila. Happy New Year!
taga-Tondo. Masaya ang mga taga-Tondo at masarap ang kainan. Parang masarap yung lechon na ang daming sarsa eh, no? Happy New Year! Yan! Happy New Year! Happy 2025, mga kapamilya! Baka ano ha? Talagang lahat na ng mga pamilya natin ay binabati po natin para sa pagsalubong po natin ng 2025 at sana po lahat tayo ay maging malusog at maging masagana ang ating buhay. Masarap ang pagkain sa hapagkainan. Diba? At masarap din ang ating tulog. Yes, of course. Buodin natin yung mga blessings at lahat ng leksyon nung nakaraang taon sa pagpasok at pagsalubong sa bagong taon. Yan, marami tayong mga leksyong natutunan itong 2024 na hindi natin dapat kalimutan at dapat nga ay matuto tayo mula sa mga leksyon na yun. At sana sa parating nga na 2025 ay masaya po itong pasok ng bagong taon sa ating lahat. Oo, at hindi lamang mas buenas, kundi mas matatag tayo, no? Para salubungin ano man yung bibigay sa atin ng bagong taon. Ayan, at talagang maging makulay ang ating bagong taon. Yun. Tulad dito, di ba? Pulang-pula tayo, may berde at makulay at sana maging ganyan din po ang ating bagong taon. Happy New Year, mga kapamilya! Happy New natin Year! ang ating pagsalubong sa 2025. Kaya kapamilya, tayo'y magpasalamat para sa nagdaang taon. Sama-sama po nating harapin ang panibagong taong puno ng pag-asa at lakas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin para ipagdiwang ang pagpasok ng 2025. Muli po, Happy New Year! Woo! Eh, paano ba eh? Eh. Narinig ko na doon. Malalaman ninyong katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. I am not the healer. Jesus Christ living in me is the healer. He is the same yesterday, today, and forever. Kung hindi siya magdududa sa kanyang puso, sa halip, bagkos, mananampalataya siya, ang sinasabi ng kanyang bibig ay mangyayari. In living in the last days, you have to ensure your eternity. Prepare for eternity. Everybody say, worship His Majesty Jesus. Bakit kailangang i-worship ang Panginoon? Bakit siya dapat sambahin? Yung salitang majesty, ang sabi roon, ang ibig sabihin noon, sovereign authority, highest dignity, grandeur, highest degree of excellence and perfection. Yung po ilan lamang sa mga characteristics ng Panginoong Hesus. Sigit sa lahat, huwag niyong kakalimutan why we need to worship Jesus.
Si Jesus Christ po ay bugtong na anak ng Diyos Ama na nagkatawang tao. Para ikaw at ako na patungo sa impyerno dahil meron tayong death sentence bilang makasalanang tao. Ipinanganak tayo sa kasalanan, meron tayong hatol ng kamatayan, hindi lang pisikal, kundi hatol ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, second death, Revelation 20, verse 14, verse 15. Pero yun hong death sentence natin, pinardon ng Panginoon dahil inihandog ni Jesucristo ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang lahi ng tao na naimbargo ni Satanas dahil sa kasalanan ng ating unang magulang, si Adan at si Eva. At si Jesucristo po ang tanging qualified na maging tagapagligtas ng tao sapagkat ang dugo ni Jesus Christ ang kaisa-isang dugo sa langit at sa lupa na exempted sa original sin. Bakit exempted sa original sin? Si Jesucristo lang ang ipinanganak na naging tao na walang minanang kasalanan o original sin kay Adan at kay Eva dahil sa kanyang virgin birth. Siya'y pinanganak ng isang birhing babae ni hindi nahihipuan ng kanyang kasintahang si Joseph, si Jose. Kaya nung siya'y magdalang tao, akala ni Jose ay nasalisiyan siya ng ibang lalaki. Kaya plano ni Joseph or ni Jose na hiwalayan ng dahan-dahan si Maria. Dahil napamahal sa kanya si Maria or si Blessed Mary at ayaw niyang mamatay si Maria sa plaza. Sapagat ang kultura po ng unang panahon, kapag ang isang dalaga ay biglang nagkaanak, nagdalang tao, nang walang asawa, dinadala yung babae sa plaza ng bayan at binabato hanggang sa mamatay. Yung pong kultura ng unang panahon during the earthly ministry ng ating Panginoong Hesus. Kaya makikita po natin